Napakaganda talaga ng anak ko. Zhao Jiao, huwag ka nang umiyak. Makakasama iyan sa bata. Lola, masyadong may kinikilingan sina ama at ina. Zhao Jiao, araw ng kasal ng ate mo ngayon. Kung mag-iinarte ka pa rito, bumalik ka na lang sa pamilya Zhou. Ama, inagaw mo na noon ang mapapangasawa ng ate mo. Ngayong araw, walang sino man ang pwedeng sumira sa kasal niya. Asawa ko, nandito na ako para sunduin ka. Nandito ka na. Magsuot ka ng makapal, baka lamigin ka. Bubuhitan na kita pa uwi. Ina, sumasakit ang tiyan ko. Zhao Jiao, anong nangyari sa'yo? May masama bang nangyari sa bata? Ate, kailangan mo ba talagang umalis ngayon? Sobrang sakit ng tiyan ko. Natatakot ako. Tawagin niyo agad si Zhou Mu, asawa si Zhao Jiao ng pamilya Zhou. Hayaan ninyong si Zhou Mu ang magdala sa kanya sa ospital. Bilis, ama. Gusto kong samahan ako ni ate. Kasal namin ni Yan ngayon. Si Zhou Mu ang asawa niya. Dapat si Zhou Mu ang managot dito. Song Zhao Jiao, kung masama ang pakiramdam mo, pumunta ka sa ospital. Huwag mong ay dailan ng bata para harangin ang kotse ng kasal ko. Song Zhao Jiao, dadalhin kita sa ospital. Tumabi kayo. Tumabi kayo. Shu Yan, baka gusto mong umalis ng masuli. Tang Liping. Yan. Lola, dadalawin po kita ng madalas. Dapat kang umalis ng may karangalan ngayon. Sige na. Mamuhay ka ng maayos. Yan. Kung apihin ka man sa hinaharap, nandito lang si ama para ipagtanggol ka. Ama, alam ko po. Ganito dapat ang ikinakasal. Napakalas naman ang nangyari kanina. Ang galing talagang humanap ng tiyempo ni Song Zhao Jiao. Huwag ka nang malungkot. Mula ngayon, ang bahay ko ay bahay mo na rin. Bakit biglang sumakit ang tiyan niya nang walang dahilan? Masyado siyang nadala ng emosyon ngayon. Anong ibig mong sabihin? Sinisisi mo ba si Zhao Jiao? Kasal ni Shu Yan ngayon. Hindi siya dapat gumawa ng gulo. Nasasaktan na nga siya ng ganito. Si Song Shu Yan pa rin ang iniisip mo. Hindi matatag ang pagbubuntis niya. May mga senyales ng posibleng pagkakunan. Kailangan niyang magpahinga sa kama para maprotektahan ang bata. Hindi na siya dapat makaranas ng stress. Zhou Mu, mawawala ba ang anak natin? Iligtas muna natin ang bata. Kamakailan ba ay may kinain siyang nakakapagpalapot ng dugo? Napakapanganib nito para sa sanggol. Ano ba ang mga kinain niya kamakailan? Yan. Mula ngayon, iisang pamilya na tayo. Kung aawayin ka man ni Xiaoyu, sabihin mo lang kay ina. Ina, paano ko naman siya aawayin? Ate Shu Yan, huwag kang maniwala kay kuya. Ikaw lang ang nakikita niya ngayon. Ngayong araw ay mag-aasawa na si Xiaoyu. Salamat sa lahat ng kamag-anak, kaibigan, at kasamahan sa militar na dumalo. At sana ay tandaan ninyong lahat, si Song Shu Yan ay ang manugang ng pamilya Shen. Ate Baiji, dumating ka rin sa wakas. Siya ba ang pinakasalan ni Shen Yu? Galing sa probinsya, nabalitaan kong inagaw pa ng sarili niyang kapatid ang kasal niya. Ang manugang ng pamilya Shen, hindi basta-basta nakakapanatili sa pwestong iyan. Shen Yu, binabati kita.
Hindi ko inaasahang biglaan ang kasal mo. Salamat, kasamang Bay. Kasamang Song, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Nabalitaan kong kukuha ka ng college entrance exam sa susunod na taon. Napakasipag mo naman. Kailangan laging sumulong ng tao. Kung hindi man naging maayos noon, hindi ibig sabihin ay magiging masama na ang hinaharap. Siguradong makakapasa si ate. Kung gayon, hihintayin ko ang magandang balita mula kay kasamang Song. Hindi ganoon kadali ang college entrance exam. Ang iba nga, kahit high school, ay hindi man lang natapos ng maayos, di ba? May pang-unit ng admission ticket ko noon, pero hindi nasayang ang pag-aaral ko. Kung interesado si kasamang Chin, sa susunod na taon, maaari nating tingnan ang listahan ng mga pumasa. Sasamahan ko siyang maghintay sa listahan. Yung Baiji na iyon kanina, nagkagusto sa iyo, tama ba? Kung sino ang gusto niya ay problema na niya. Ikaw lang ang gusto ko. Ang bilis mo namang sumagot. Hindi dapat pinapatagal ang bagay na ito. Nakuha na natin ang marriage certificate. Naganap na rin ang handaan. Ito na lang ang kulang. Sing-sing. Yan. Ikaw ang legal na asawa ko. Walang sino man ang makakaagaw sa iyo. Shen Yu. Magsisisi kang siya ang pinili mo. Ang buntis ay kailangang manatili lang sa kama. Mga pagkaing nagpapabilis ng daloy ng dugo, at mga gamot ay hindi dapat inumin. Kung mapapagod ka pa ulit, baka hindi na mailigtas ang bata. Tandaan namin iyan. Ano ba ang mga kinain mo kamakailan? Wala naman akong kakaibang kinain. Baka masyadong maingay lang sa kasal. Kaya na-stress ako. Walang kinalaman sa iyo ang kasal ni Shuyan. Ate ko siya. Paano magiging walang kinalaman sa akin? Napaka-garbo ng kasal niya. Bawal ba akong makaramdam ng lungkot? Ito ang susi ng inyong maliit na bakuran. At heto pa ang ilang susi ng bodega. Kapasok mo pa lang sa pamilya. Hindi mo kailangang magmadali sa pag-aasikaso ng bahay. Pero dapat mong itagang mabuti ang mga gamit mo. Ina, tatandaan ko po. Kapasok pa lang ni ate sa pamilya. Kampante na agad si Ina. Manugang ko siya. Siyempre kampante ako. Huwag kang mag-alala. Sarili ko lang ang aasikasuhin ko. Hindi ko pakikialaman ang gamit ng iba. May mga bagay na hindi na kailangang kumpirmahin. Sapat nang ipasuri ito sa iba. Gusto mo siyang ireklamo sa pagbebenta ng butil ng ilegal, pamimili at pagbebenta para sa sariling interes. Hindi papayag ang pamilya Shen na maging panganay na manugang ang isang taong kainahinala ang pinagmulan. Napagod ka ba ngayon? Ayos lang. Mas madaling pakisamahan ang pamilya mo kaysa sa inaasahan ko. Gusto ka nila. Mayroon din namang hindi ako gusto. Hindi iyon mahalaga. Sapat ng gusto kita. Kuya, ate, may masamang balita. May nagpadala sa komite ng kalye at sa kampo militar ng liham ng reklamo. Sinasabing nagbebenta raw si ate ng butil ng ilegal. Isang ilegal na negosyo. Sino ang nagpadala? Kasama Song Shuyan, may nagreklamo na palihim kang nagbebenta ng malaking halaga ng butil. Napakalaki ng halaga. Maaari mo bang ipaliwanag kung saan galing ang mga butil? Ito ang katibayan ng donasyon ng butil, na ibinigay ko sa relief center sa ilalim ng aking pangalan. Ito naman ang talaan ng tulong ni kasama Shen Yu sa pamamahagi. Ang ilan sa mga butil na ito ay ipinagkatiwala ng mga kamag-anak at kaibigan. At ang iba ay mula sa mga produktong bundok, na binili ko sa probinsya at ipinagpalit. Maaari akong tumstigo para sa kanya. Nakatala ang mga relief goods. At maaaring suriin kung saan napunta ang lahat. Nag-donate ng butil si kasama Song para sa sakuna. At napatunayan na ito ng kampo militar. Kung ang liham ng reklamo ay isang malisyosong paninira, kailangan din itong imbestigahan ng mabuti. Patuloy naming susuriin ang sitwasyon. Ibinenta sa akin ni kasamang Song, mga produktong bundok, tuyong kabute, at kaunting butil. Narito ang lahat ng presyo at dami. Mayroon akong mga channel sa pagbili rito. Mayroon ding mga record ng paglabas ng mga kalakal. Malinaw naman ang mga kwenta. Ang pinaka-iniiwasan ko sa negosyo ay ang hindi malinaw. Tigilan mo ang pagbibiro. Kasamang Lo, salamat. Ang asawa ni Shen Yu ay kaibigan ko. Walang anuman, dapat lang. Iuuwi namin ang ledger para suriin. Kung totoo ang mga record, walang batayan ang inireklamo. Alam ba ng pamilya ninyo, ang pinagmulan ng butil ni kasamang Song Shuyan? Tumira ang anak ko sa probinsya, nangolekta rin ng mga produkto sa bundok. Alam ko ang tungkol sa pag-donate niya ng butil. Hindi siya masamang tao, madalas nang pumunta si Yan Yan sa probinsya.
Tingnan ninyo. Namumukhaan ba ninyo ang sulat kamay na ito? Song Zhaojiao, sulat kamay mo ito. Hindi ako, wala akong ginawa. Ayaw pa rin niya akong tantanan. Hindi ko na ito palalampasin ngayon. Buntis siya. Siguradong poprotektahan siya ng mga magulang ko. Ang pagbubuntis niya ay hindi lisensya para manakit ng tao. Shen Yu, ayoko nang magtiis. E di huwag kang magtiis. Sasamahan kitang bawiin ang nararapat sa iyo. Ate, bistado na rin si Baiji. Sila ni Qin Ziyi ang nagpasa ng liham ng reklamo. Baiji, Qin Ziyi. Kasamang Baiji, inaamin mo ba na ikaw ang nag-ayos at nagpasa ng reklamo? Nag-aalala lang ako na baka niloloko ang pamilya Shen. Ginagampanan ko lang ang tungkulin ko bilang mamamayan. Ayos lang magbantay, pero bawal ang malisyosong paninira. Wala kang ebidensya, pero gumamit ka ng mga eksaheradong salita para iliga ang investigasyon. Nagdulot na ito ng masamang epekto. Si Baiji ang nagpasulat sa akin. Nagsabi lang ako ng ilang chismis. Qin Ziyi, naghuhugas kamay ka na ngayon. Tama na. Nagsalita lang ako ng kaunti kay Qin Ziyi. Maraming pera si ate kamakailan. Sino ba namang mag-aakala na magrereklamo sila? Kinuha mo ang impormasyon tungkol sa pagbenta at pagdonate ko ng butil, pati na rin ang pagkakilala ko. Kay Lu Chen at sinabi sa kanila, at tinawag mo lang itong chismis. Ate, naiinggit lang ako sa iyo. Nasa iyo na ang lahat ngayon. Habang ako ay nakaretay sa ospital para protektahan ang dinadala ko. Hindi rin ako mahal ni Jomu. Hindi iyan sapat na dahilan para manakit ng tao. Shuyan, mahina ang katawan ni Zhao Jiao ngayon. Huwag mo na siyang pilitin. Ina, mula noon hanggang ngayon, basta't umiyak siya, pinagbibigyan mo na siya at pinapaubaya sa akin. Ngayon, muntik na akong maimbestigahan ng dahil sa kanya. At gusto mo pa rin akong magpaubaya. Zhao Jiao, humingi ka ng tawad sa ate mo. Patawad. Hindi ko tinatanggap. Shuyan, patawad. Hindi ko siya napalaki ng maayos. Jomu, matagal na tayong walang kaugnayan sa isa't isa. Hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad, kundi ang sarili mo. Kung hindi ko lang ininom ang alak na iyon noon. Walang kung. Pinakasalan mo siya. Kaya panindigan mo ang mga naging desisyon mo. Huwag mo nang ipakita sa akin ang pagsisisi mo. Chismis lang din naman ito. Nagsusulat lang ako para katuwaan. Song Zhaojiao, kapag naipanganak na ang bata, maghihiwalay na tayo. Gusto mo akong hiwalayan. Hindi ko lang binabanggit ngayon dahil sa bata. Pero ayoko nang mamuhay kasama ka ng ganito. Song Shuyan, ikaw ang nagtulak sa akin dito. Hindi mo kailangang samahan ako palagi. Gusto kitang samahan. Sa pastulan. Sasamahan kita. Baka masyadong mapanganib doon. Mas lalong dapat kitang samahan kung mapanganib. Huwag kang lalayo sa akin. Mas mahal pa ito kaysa sa mga kabute. Ngayon lang ako nakakita ng sariwang cordyceps. Lobo. Pumasok sa espasyo. Sumama ka rin. Terra. Nandito ako. Sobrang natakot ako kanina. Kuya Yu, makakapag-alaga na tayo ng baka at tupa sa susunod.
Mag-alaga muna tayo ng ilang manok, para may itlog ka araw-araw. May kung ano sa loob. Isa itong batang snow leopard. Hindi malalim ang sugat sa binti, baka nahiwalay ito habang hinahabol ng mga lobo. Nakapasok ito sa espasyo. Ibig sabihin ba nito, pinapayagan ng espasyo na iligtas ito? Kapag magaling na ang sugat mo, ibabalik ka namin sa bundok ng niebe. Mas mukha ka pang eksperto sa pangungulekta kaysa sa akin. Nakapag-asawa ako ng misis na marunong sa buhay, kaya dapat din akong magsikap. Nakakapagpainit ng katawan ang pag-inom ng tsaang ito. Mga halamang gamot mula sa bundok. Kung gusto ni ina, magtitimpla pa ako sa susunod. Ate, gusto ko rin yan. Sumasakit ang ulo ko sa Pager review kamakailan. Bawasan mo ang pagpupuyat. Mas mabuti iyon kaysa sa anupaman. Ang pagpapakasal sa iyo ni Shen Yu ay isang malaking swerte para sa kanya. Si Song Shuyan ngayon, masyadong nagmamalaki sa pamilya Shen. Nabalitaan kong pinupuri pa siya ni Tita Shen. Hindi magtatagal ang pagmamalaki niya. Sa college entrance exam sa susunod na taon, kapag bumagsak siya, mananatili siyang isang walang silbing palamuti mula sa probinsya. Paano kung makapasa siya? E di huwag natin siyang hayaang makapag-enroll. Ang mga dati niyang record at admission ticket ay pinakialaman na. May magagawa pa tayo tungkol dyan. Ina, kukuha si ate ng college entrance exam sa susunod na taon. Kailangan pa ba sa pag-enroll na bumalik sa dating paaralan para kumuha ng sertipiko? Siguro nga. Yung dati niyang admission ticket, naging magulo ang isyong iyon. Baka hindi magbigay ng sertipiko ang paaralan. Paano nawala ang admission ticket? Hindi mo ba alam ang totoo? Ama, nagtatanong lang naman ako, kapag pinakialaman mo pa ulit ang ate mo, tungkol sa college entrance exam, ako mismo ang magdadala sa iyo sa presinto. Umaasa ka ba ngayon na, maipanganak ko na ng maaga ang bata, para makipaghiwalay na sa akin? Ni hindi mo man lang magawang magsinungaling sa akin, Zhao Jiao, huwag ka nang manakit ng ibang tao, maaari pa rin tayong maghiwalay ng maayos. Maghiwalay ng maayos. Para makasal sa iyo, nawala ang lahat sa akin. Ikaw ang pumili niyan. Anong ginagawa mo rito? Ate, gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Naging isip bata ako noon. Kung hihingi ka ng tawad, lumayo ka ng kaunti. Ate, ganito ka ba takot sa akin? Hindi ako takot sa iyo. Ayoko lang ng gulo. Ate, mag-ingat ka. Ate, bakit mo ako tinulak? Nagsisinungaling ka. Kitang-kita ko na ikaw mismo ang nagpatamba sa sarili mo. Tumawag kayo ng ambulansya. Hanapin niyo rin yung mga matatandang naglalaro ng chess sa labas para tumstigo. Sige, nakita ko. Siya mismo ang tumalon paarap. Hindi man lang siya hinawakan ni kasamang Song. Kaya niya ring isugal ang sarili niyang anak. Ito ang bagay sa hagdan bago siya nahulog. Sino sa tingin mo ang naglagay nito? Baka may ibang nakahulog. Sino naman ang maghuhulog ng sabon sa hagdanan ng pamilya Shen? Gusto niya lang saktan ang hipag ko. May mga gwardya sa labas ng ospital. May mga kapitbahay sa labas ng bahay ng mga Shen. Nandito ang lahat ng testigo. Walang pwedeng man-ire kay Yan. Ligtas na ang bata sa ngayon. Pero ilang beses nang nahulog at dinyugaw ang buntis. Kailangan niyang manatili sa kama. Kapag naulit pa ito, manganib na ang bata at ang ina. Mabuti at ligtas na. Mabuti at ligtas na.
At saka, nakakain siya kamakailan ng mga pagkain na nakakasama sa kanyang paggaling. Pinaalalahanan ko na kayo noon. Kailangan ninyong bantayan ang kanyang kinakain. Mga pagkain na nakakasama sa paggaling. Wala akong kinain na kung ano-ano. Baka masyadong matapang ang sabaw na niluto ni ina. Hindi magiging ganito ang ordinaryong sabaw. Sa madaling salita, huwag nyo nang paglaruan ang inyong kalusugan. Jomu, nasasaktan ako. Samahan mo naman ako, pwede ba? Ikaw ang naglagay ng sabon. Hindi. Ang mga pagkain na nagpapabilis ng dugo, ikaw rin mismo ang kumain. Gusto ko lang naman na pahalagahan niyo ako. Wala akong intensyong saktan ng bata. Song Zhaojiao, nababaliw ka na. Kayo ang nagtulak sa akin para mabaliw. Si Song Shuyan lang ang nakikita ninyong lahat. Hindi sa siya lang ang nakikita namin, kundi ikaw ang hindi makapagpalaya sa kanya. Kung hindi nailigtas ang bata ngayon, siguradong sa akin isisisi ang lahat, kaya hindi ka dapat maging malambot ang puso. Hindi na mangyayari iyon. Habang gusto niya akong sirain, lalo kong pagbubutihin para makapasok sa unibersidad, at lalong pagagandahin ang buhay ko. Sasamahan kitang mag-aral. Marunong ka ba sa math? Bantayan kita para hindi ka magpuyat. Hello. Sige, papunta na ako. Yan. May misyon akong kailangang gawin. Ito ay gamot na pampatigil ng dugo. Ito ay espiritual na tsaa. Dalhin mo ito palagi. Huwag kang matakot. Babalik ako. Hindi ako natatakot. Hihintayin kita. Kung may mga api sa iyo habang wala ako, puntahan mo ang aking ama at ina. Hanapin mo si Komisyoner Zai. O kaya ay hanapin mo si Lu Chen. Huwag mong sarilinin ang problema. Naiintindihan ko.